Hindi talaga tumigil ang mga tsismis. Nagbago lang sila ng tono. Noong una, parang nostalgia. Ang mga ito, ang mga tagahanga ay tumatangging bumitaw. Mga komentarista na pinupuno na. Alaala ang katahimikan. Tapos naging speculation sila. Pagkatapos ay tahimik na. Pagkumpirma. At ngayon, isang bagay na mas malapit sa layunin. Si Manny Pacquiao ay nag-iisip na bumalik. Hindi ito ipahayag. Hindi ito nagbebenta. Not promising anything, just thinking, and that, somehow, is what makes this moment mas mabigat kaysa sa anumang comeback headline before it because this is ng percent #30 T the Pacquiao of urgency. Hindi ito ang lalaking humahabol ng sinturon, kaugnayan, o patunay. Ito ay isang bersyon ni Manny Pacquiao na nabuhay na ng ilang buhay sa loob ng isang karera at maunawaan kung ano ang hihilingin sa pagbabalik. Kapag si Pacquiao ay nagsalita ngayon, maingat niyang ginagawa. Hindi dahil sa wala siyang tiwala, kundi dahil marami na siyang karanasan para mag-aksaya ng mga salita. Hindi siya ng asar. Sumasalamin siya. Hindi siya nagpapahayag. Siya ay tumitimbang at ang mundo ng boxing, aminin man o hindi, ay nararamdaman ang pagkakaiba. Ang mga pagbabalik ay kadalasang malakas. Sila ay umunlad sa katiyakan. Kailangan nila ng hype para mabuhay. Ang isang ito ay hindi. Naglalahad ito sa mga pause, kalahating pangungusap, at malalahanin na mga sago. Sa mga sandali kung saan parang maglalaban si Pacquiao na naghahanda para sa digmaan, at higit na parang isang lalaking nakikipagnegosasyon sa oras. Ang negosasyong iyon ang tunay na kwento, dahil hindi na nakikipaglaban si Manny Pacquiao. Sa mga kalaban, lalaban siya. Alaala ng bilis na minsang naramdamang walang hangganan. Alaala ng paggaling na minsang dumating sa magdamag. Alaala ng isang katawan na agad na tumugon sa kalooban. Ang mga alaalang iyon ay hindi dahan-dahang kumukupas. Naghihintay sila. At kapag ang isang manlalaban ay nag-iisip na bumalik, sila ay bumangon. Nang sabay-sabay, humihingi ng katapatan. Alam ni Pacquiao kung ano ang nakikita ng publiko kapag naisip nila ang isang pagbabalik, mga highlight, enerhiya, puso, ang alamat na muling ipinangana. Ngunit alam din ni Pacquiao kung ano ang hindi nakikita ng publiko, ang mga umaga pagkatapos ng pagsasanay, ang paraan ng pagsagot ng mga joints sa mga tanong. Nang iba, ang paraan ng paghahanda ay tumatagal at mas kaunti ang binibigay na kapalit. Kaya naman iba ang pakiramdam ng comeback calc na ito. It isn't driven by unfinished business in the ring. It's driven by unfinished understanding within himself. Pacquiao has done what fighters dreams of. Umakyat siya sa mga dibisyon na walang inaasahan na mabubuhay siya. Tinalo niya ang mga lalaki na mas malaki, mas bata, mas malakas. Siya ay natalo, bumalik, muling nagimbento ng kanyang sarili, at nagtagal ng sapat upang makitang ang kanyang sariling alamat ay naging kasaysayan. Bakit ngayon, hindi ka siya ang madaling sago? Hindi ka siya ang pera. Hindi akma ang katanyagan. Hindi ito kailangan ng legacy. So what remains? Ang mga kamakailang salita ni Pacquiao ay nagmumungkahi na mas tahimik, ngunit mas mabiga. Ay nagsasalita tungkol sa disiplina, tungkol sa pagiging handa, tungkol sa pakiramdam na malusog, tungkol sa pakikinig sa kanyang katawan. Hindi ito mga pairala sa marketing. Mga checkpoint sila, mga panloob. Hindi siya nagbebenta ng away. Tinitingnan niya kung totoo pa ba ang manlalaban na nasa loob niya, o naalala lang. Mahalaga ang pagkakaibang iyon. Maraming alamat ang bumabalik, dahil nakakaligtaan nila ang ingay. Parang hindi namimiss ni Pacquiao ang ingay. Para siyang may sinusukat na katahimikan. Nagtatanong kung kumpleto na ang kapayapaan, o kung ang isang bagay na mahalaga ay hindi nalutas. At mapanganib na teritoryo iyon. Dahil hindi pinatawad ng boxing ang mga kalahating desisyon. Hindi nito ginagantimpalaan ang pag-aatubili. Kung babalik si Pacquiao, hindi ito dahil hiniling sa kanya na mundo. Ito ay dahil nagpasya siyang katanggap-panggap ang gastos. Ang gastos na iyon ay hindi na sinturon o pagkalugi. Oras na kinuha mula sa kaginhawaan. Oras na kinuha mula sa katiyakan. Ang oras na kinuha mula sa isang buhay na puno na. Naiintindihan yon ni Pacquiao ng higit kaninuman. Siya ay nanirahan ng matagal sa labas ng ring upang malaman kung ano ang nakakaabala sa pagbabalik. Nakita niya ang kabilang panig, ang kalmado, ang distansya, ang kalayaan mula sa patuloy na paghahanda. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng gumising ng hindi nagbibilang ng mga linggo para makipag-away. At gayunpaman, hindi nakasara ang pinto. Iyan ang dahilan kung bakit nakakasuspense ang sandaling ito.
Hindi ang laban. Hindi ang kalaban. Hindi ang kinalabasan. Dahil kung babalik na si Manny Pacquiao, hindi ito para habulin ang kasaysayan. Ito ay upang sagutin ang isang personal na tanong na ang mga mandirigma lang ang nakakaintindi. Nabibilang pa ba ako doon, o sa wakas ay nabibilang na ba ako sa ibang lugar? Naghihintay ang mundo na boxing dahil nakikilala nito ang isang bagay na pambihira. Hindi ito desperasyon. Hindi ito pagtanggi. Hindi ito ego na sumisigaw para sa atensyon. Ito ay isang alamat na nakatayo sa gilid ng isang pagpipilian. Lubos na nalalaman ang magkabilang panik. Kung hindi niya gagawin, ito ay nangangahulugan ng isang bagay na kasing lakas, na natutunan niya kung paano umalis. Nang walang pagsisisi. Sa alinmang paraan, hindi ito tungkol sa isang pagbabalik. Tungkol ito sa pagsasara. At ang pagsasara, kapag naantala ng ganito katagal, laging nagdadala ng suspense. Ano ang kahulugan ng comeback para kay Pacquiao ngayon sa boxing? Kadalasan ay malakas ang salitang comeback. Dumating ito na may mga petsa, lugar, kalaban, at slogan na naglalayong kumbinsihin ang mundo na maaring baliwalain ang oras. Ang bersyon ni Manny Pacquiao ay hindi ganoon katuno. Mukhang mainga, mapaninigan, halos nag-aatubili, at mahalaga ang pagkakaibang iyon. Dahil hindi na tinutukoy ni Pacquiao ang kanyang sarili sa kung ano ang maaari niyang makuha mula sa sport. Tinutukoy niya ang kanyang sarili sa kung ano ang maaring makuha ng sport sa kanya kung babalik siya. Sa yugtong ito ng buhay, ang pagbabalik ay hindi tungkol sa pagbubura ng pagkatalo o pagbawi ng cinturon. Ginawa na ni Pacquiao ang mga bagay na iyon dati. Alam niya kung gaano kabiga ang kalsadang iyon. Ang tinitimbang niya ngayon ay isang bagay na mas permanente, ang balanse sa pagitan ng kung sino siya noon at kung sino siya. Binabago ng panahon ng mga manlalaban sa mga paraan na hindi maayos ng pagsasanay. Alam ni Pacquiao na ang pagsabog ay hindi isang bagay na iyong pinag-uusapan. Ito ay naroon o wala. Ang mga reflexes ay hindi nag-anunsyo kapag sila ay umalis. Hihinto lang sila pagdating sa oras. Ang pagbawi ay nagiging kalkulasyon sa halip na isang garantiya. Ang mga ito ay hindi mga takot. Ang mga ito ay mga katotohanang kinakaharap ng bawat veterano sa kalaunan. Iyon ang dahilan kung bakit si Pacquiao ay hindi nagsasalita ng gana. Hindi siya nangangako ng laban. He doesn't anyone, he listens to his body. Sa kung paano ito tinugon sa pagsasanay. Kung gaano kabilis nito naalala ang mga pattern na minsang ginagawa nito ng katutubo. Kung ang disiplina ay nagbubunga pa rin ng kalinawan o pagkapagod lamang. Naiintindihan ng bersyong ito ni Pacquiao na ang pagbabalik ay hindi tungkol sa pagkumbinsi sa mundo. Ito ay tungkol sa pagkumbinsi sa kanyang sarili. At iyon ay isang mas mahirap na pag-uusa. Dahil si Pacquiao ay nanalo na ng pinakamalaking premyo sa boxing oras ng walang pagsisisi. He stepped into other roles, other responsibilities, other identity. Natikman niya ang buhay na walang mga kampo, nang walang mga countdown, nang walang patuloy na negosasyon sa pagitan ng ambisyon at saki. Ang pagbabalik ngayon ay nangangahulugan ng muling pagbubukas ng mga pinto na sinadya niyang isara. Kaya bakit ito isaalang-alang? Ang bahaging iyon ay hindi nawawala. Naghihintay ito. At kung minsan, tahimik itong nagtatanong, kung natapos na ba talaga ang trabaho nito. Ang mga kamakailang pahayag ni Pacquiao ay sumasalamin sa panloob na dialogong iyon. Siya ay nagsasalita tungkol sa pananatili sa hugis, tungkol sa disiplina, tungkol sa pagiging handa kung dumating ang tamang sandali. Ang mga ito ay hindi nakakatuwang mga kagat. Sila ay mga checkpoint sa isang landas ng pagpapasya. Hindi niya hinahabol ang pagkaapurahan. Sinubok niya ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa kung ang kanyang katawan ay tumutugon pa rin ng malinaw sa halip na pagtutol. Ang katotohanan tungkol sa kung ang pagsasanay ay nagpapalakas pa rin sa kanyang isip o naubos lang ito. Ang katotohanan tungkol sa kung ang pagbabalik ay parang layunin o kompromiso. Kaya naman ang pagbabalik-usap na ito ay hindi mapuso. Parang sinasadya. Halos mabagal. Alam ni Pacquiao ang bilis na minsang tinukoy siya. Ngayon, patience daw. At ang pasensya ay mapanganib sa boxing. Dahil pinapayagan ka nitong makakita ng sobra. Malinaw niyang nakikita ang mga panganib. Alam niyang walang pakialam ang sport sa sentimento. Naiintindihan niya na ang pagbabalik kahit minsan ay nagbabago kung paano. Naalala ng kasaysayan ang iyong panlabas. Ang isang masamang gabi ay maaring sumasalamin sa mga dekada ng kinang. Ang kamalayan na iyon ang siyang naghihiwalay sa sandaling ito mula sa mga nakaraang pagbabalik sa kasaysayan ng boxing. Karamihan sa mga manlalaban ay bumabalik dahil hindi nila matanggap ang wakas. Isinasaalang-alang ni
Pacquiao na bumalik dahil tinanggap niya ito at nais na maging tiya. Ang katiyakan ay bihira. Sa mga mandirigma, nabubuhay sila sa paniniwala, sa pagtanggi, sa kinokontrol na optimismo. Si Pacquiao ay lumampas sa yugtong iyon. Hindi niya tinatanong kung kaya pa niyang lumaban. He's asking whether he should. That question has no easy answer. It isn't solved by Money or applause. Ito ay nalutas sa paghihiwalay sa panahon ng mga sesyon ng pagsasanay, na sumusubok sa katapatan higit sa kakayahan. Sa mga sandali na malinaw na sumasagot ang katawan o tumatanggi. Alam ni Pacquiao na kung babalik siya, hindi ito mapuso. Ito ay dahil malinis pa rin ang pakiramdam ng disiplina. Dahil ang paghahanda ay nagdadala pa rin ng focus kaysa sa pagdududa. Dahil ang manlalaban sa loob niya ay hindi lang naalala, kundi naroroon. At kung wala ang presensyang iyon, alam niyang hindi kabiguan ang pag-alis muli. Ito ay karunungan. Ito ang nagpapahirap sa kanyang mga plano sa pagbabalik. Hindi dahil maaring mangyari ang isang kaaway, kundi dahil ang isang lalaking dating nabuhay ng buo. Para sa boxing ay nagpapasya kung karapat-dapat pa rin sa kanya ang boxing. At ang desisyong iyon, kapag nagawa na, ay hindi na mababawi ang pisikal at mental na gastos ng pagbabalik. Ano ang itinuturo ng karanasan na hindi nagagawa ng kabataan mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pagiging nasa hugis at pagiging handa sa laban, at mas naiintindihan ni Manny Pacquiao ang pagkakaibang iyon kaysa sa karamihan. Ang pananatiling fit ay disiplina. Ang pagbabalik sa ring ay isang sakripisyo. Ang isa ay nagpapanatili ng katawan. Sinusukat ito ng iba sa mga paraan na hindi kalubos na inihahanda ng pagsasanay. Hindi na linlang si Pacquiao ng pagiging handa sa ibabaw. Alam niyang malakas ang pakiramdam ng pagtatrabaho sa kalsada. Ang mga pad ay maaring makaramdam na matalim. Pakiramdam na kontrolado ang sparring. Ngunit ang mga away ay hindi kinokontrol na kapaligiran. Ang mga ito ay negosasyon na may kaguluhan. At ang kaguluhan ay hindi gaanong pagpapatawad sa pangalawang pagkakataon. Naalala ng katawan ang lahat. Naalala nito ang mga digmaan, kahit na ang isip ay gustong sumulong. Naalala nito kung ilang beses itong hiniling na tumugon ng buong lakas, buong pagkapurahan. Kapag ang mga mandirigma ay tumatanda, ang issue ay hindi lakas, ito ay timing. Hindi tapang, kundi pagbawi. Hindi pagnanais, kundi tibay. Naunawaan ni Pacquiao na ang pagbabalik ay nangangahulugan ng pagsubok sa lahat ng tatlo ng sabay-sabay. Naniniwala ang mga nakababatang mandirigma na ang pagsasanay ay lumilikha ng katiyakan. Alam ng mga veterano na ang pagsasanay ay nagpapakita lamang ng mga katanungan. Gaano kabilis umugon ang katawan ngayon? Gaano katagal bago mabawi bukas? Ilang araw bago bumalik? Ang lakas sa halip na pananaki. Ang mga tanong na ito ay walang mga motivational na sago. Mayroon silang mga biolohikal. Si Pacquiao ay sapat na tapat upang makinig. Alam niya na ang oras ng reaksyon ay hindi nag-anunsyo ng pagbaba nito. Tahimik itong dumulas. Isang fraction na mas mabagal. Makalipas ang kalahating hakbang. At sa boxing, ang mga fraction ang magpapasya ng mga resulta. Sa elite level, hindi sapat ang pagiging halos sarili mo. Dito, pumapasok ang mental cost sa equation. Ang pagbabalik sa ring ay nangangahulugan ng muling pagpasok sa mindset na nangangailangan ng obsession. Matulog, isolation. Napakakitid ng focus kaya hindi kasama ang halos lahat ng iba pa. Lumayo na si Pacquiao sa buhay na iyon. Alam niya kung ano ang kailangan at kung ano ang halaga nito. Mabigat ang kalamang iyon. Dahil kapag nabuhay ka ng walang ganoong palagyang pressure, mas malinaw mong nararamdaman kapag inimbitahan mo ito pabalik. Ang mga kampo ng pagsasanay ay huminto sa pagtakas. Sila ay nagiging mga pangako na may mga kahihinatnan. Ang bawat seksyon ay magiging tanong, ito ba ay nagkakahalaga ng aking isinusuko? Si Pacquiao ay hindi laging may karangalan sa pagtatanong niyan. Sa unang bahagi ng kanyang karera, ang kaligtasan ay sumagot para sa kanya. Nang maglaon, ginawa ng legacy. Ngayon, hindi nakalapat sa parehong paraan. Ang naangkop ngayon ay responsibilidad sa kanyang sarili, sa kanyang kinabukasan, sa bersyon ni Manny Pacquiao na umiiral sa labas ng ring. Ang pinakamahirap na bahagi sa pagbabalik ay hindi ang mga suntok. Ito ay ang pagpapakipot ng kaisipan. Ang boxing ay nangangailangan ng kaisahan. Lahat ay yumuko patungo sa laban. Ang iba pang mga pagkakakilanlan ay kumukupas. Ipaus ang ibang layunin. At para sa isang tao na nakabuo ng isang buong buhay na lampas sa boxing, ang pagpapakipot na iyon ay hindi na otomatiko. Alam ni Pacquiao na kung bumalik siya sa kalahating pangako, parurusahan siya ng sport.
Ang boxing ay walang tolerance para sa nahahati na pokus. Ginagantimpalaan nito ang pagkahumaling at inilantad ang pag-aalinlangan. Kaya naman, parang mabagal ang pag-uusap na ito sa pagbabali. Sinusukat ni Pacquiao hindi lang kung kaya niyang tiisin ang isa pang kampo, kundi kung gusto niyang maging ganoong bersyon ng kanyang sarili muli. Ang mga nakababatang mandirigma ay natatakot na mawalan ng pagkakataon. Ang mga matatandang mandirigma ay natatakot na mawalan ng kalinawan. Takot na magising na nasugatan. Takot sa permanenteng kahihinatnan. Takot na baguhin ang huling alaala ng kanilang karera. Nakuha ni Pacquiao ang karapatang protektahan ang huling alaala. Na iyon, naiintindihan din niya ang isang bagay na hindi naiintindihan ng mga nakababatang mandirigma, hindi ka makakakuha ng kredito para sa katapangan kung ang gastos ay hindi maibabalik. Ang esports ay nagdiriwang ng puso. Hindi ito nabubuhay sa kinahinatnan. Nakita ni Pacquiao ang napakaraming manlalaban na bumalik na humahabol sa isang huling sandali. Huli lang napagtanto na ang mga sandali ay mas mabilis na kumukupas kaysa sa paggaling ng pinsala. He knows how thin the margin is between a dignified return and a regrettable one. That ang percent #30 S blay hidos ng percent #30 T-rush. He is ng percent #30 T asking if he can still take punches. Tinatanong niya kung makakarecover pa ba siya sa kanila. Kung ang kanyang katawan ay tumutugon pa rin sa stress sa pamamagitan ng pag-aangkop o sa pamamagitan ng babala. Ito ay mga tanong na tanging oras lamang ang makakasagot ng tapat. Si Pacquiao ay nagsasanay. Hindi upang maghanda para sa isang laban, kundi upang obserbahan ang kanyang sarili. Upang makita kung ang disiplina ay nagpapatalas pa rin sa kanya o pinatubo lang siya. Malinis man o pinilit ang pagtutok, at kung hindi tama ang sagot, alam niyang hindi kahinaan ang pag-alis muli. Ito ay karunungan. Dahil ang mastery ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung paano lumaban. Ito ay tungkol sa pag-alam kapag hindi, ang kamalayan na iyon ay naghihiwalay sa sitwasyon ni Pacquiao mula sa karamihan sa mga salaysay ng pagbabali. Hindi niya hinahabol ang kaugnayan. Sinusubukan niya ang kahandaan laban sa katotohanan, hindi pag-asa. At ang katotohanan, hindi tulad ng hype, ay hindi nagsisinungaling. Legacy pressure, yes, personal truth. Bakit hindi na lumalaban si Pacquiao? Para sa palakpakan, may panahon na lumaban si Manny Pacquiao na ang buong mundo ay nanonood at ang buong mundo ay humihingi ng higit pa. Mas bilis. Higit pang mga digmaan. Higit pang patunay na siya pa rin ang taong nakabaluktot ng pagkakahati sa kanyang kalooban. Ang pressure na iyon ang humuhubog sa kanya. Pinalayas siya nito. At kalaunan, napagod siya. Alam na ngayon ni Pacquiao na ang pamana na panggigipit ay isang malakas na bagay, ngunit ang personal na katotohanan ay tahimik. At ang katahimikan ay mas mahira balewalain. Para sa karamihan ng mga manlalaban, ang pamana ay isang bagay na hinahabol. Para kay Pacquiao, ito ay isang bagay na secured na. Ang kanyang lugar sa kasaysayan ng boxing ay hindi nakasalalay sa isa pang laban, isa pang sinturon, o isa pang kabayanihan na sandali. Binabago ng seguridad na iyon ang lahat. Tinatanggal nito ang disposisyon. Tinatanggal nito ang pangangailangan na madali ang pagkilos. At nagiiwan ito ng mas mahira na tanong, sino ako kung hindi ako lalaban muli? Ang tanong na iyon ay hindi sinasagot sa mga panayam. Sinagot ito sa pag-iisa. Si Pacquiao ay nabuhay ng matagal upang makita kung paano gumagana ang palakpakan. Umuungol ito kapag kapakipakinabang ka sa sandaling ito at kumukupa sa sandaling lumipas ang sandali. Nakita niya kung paano humihingi ng katapangan ang mga tagahanga, ngunit bihirang tumanggap ng pag-iinga. Ho! They celebrate sacrifice without carrying its weight. That awareness has reshaped his relationship with the sport. If Pacquiao returns now, it won't be to satisfy expectations. Ang mga inaasahan ay walang katapusan at walang utang na loob. Alam niya yon. Ang payehong mga boses na humihiling ng pagbabalik ang siyang unang makakaalam ng pag-aalinlangan, edad, o pagbaba. Walang mga slogan, walang dahilan. Itinatanong kung ang pagnanais na lumaban ay nagmumula sa pagkakahanay o sa ugali, mula sa layunin o mula sa memorya. Naiintindihan ni Pacquiao na maraming mga mandirigma ang nalilito ang pagkakakilanlan sa aktibidad. Naniniwala sila na kung wala ang singsing, nawawala sila sa kanilang sarili. Kabaligtaran ng natutunan ni Pacquiao. Pinalawak niya ang kanyang sarili ng higit pa sa boxing, at ang pagpapalawak na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na bihirang maranasan ng mga manlalaban bago ito maging huli, pananaw. Binabago ng pananaw ang kahulugan ng legacy. Ang legacy ay humihinto sa kung paano ka naalala at nagsisimulang maging tungkol sa kung
Paano ka nabubuhay sa iyong mga desisyon? Tungkol sa kung ang iyong huling kabanata ay nagdudulot ng kapayapaan o nag-iiwan ng mga tanong na hindi nasasagot. Alam ni Pacquiao na ang pagbabalik sa mga maling dahilan ay masisira ang kapayapaang iyon. Kaya ang percent #30 hindi siya nag-anunsyo, hindi siya ng asar, hindi siya gumaganap ng katiyakan. Hinayaan niyang umiral ang pag-aalinlangan at nakikinig dito. Sinasabi sa kanya ng legacy pressure na gusto ang mundo ng isang gabi pa. Ang personal na katotohanan ay nagtatanong kung gusto niya ng isa pang kampo. Hindi iyon ang payahong bagay. Ang pinakamapang-akit na kasinungalingan sa boxing ay ang kadakilaan ay dapat laging sumulong. Ang pagtigil na iyon ay pagsuko. Ang pagpili ng katahimikan ay isang kahinaan. Nalampasan ni Pacquiao ang kasinungalingang iyon. Naunawaan niya na kung minsan, ang pinakamatapang na pagkilos ay ang pagtanggi na gumanap kapag hindi na kailangan ang paggana. Ang panloob na pag-igting na ito ang dahilan kung bakit nakakahimok ang kanyang mga plano sa pagbabalik. Hindi dahil maging kapanapanabik ang laban, kundi dahil malalantad ang desisyon. Kung babalik si Pacquiao, ito ay nangangahulugan na ang kanyang panloob na boses ay nagsalita ng mas malakas kaysa ginhawa. Kung hindi niya gagawin, ito ay nangangahulugan ng isang bagay na parehong makapangyarihan, na natutunan niya kung paano hayaang matapos ang isang kabanata ng walang karahasan. Ang parehong mga pagpipilian ay nangangailangan ng lakas ng loob, at iyon ang hindi naunawaan ng karamihan sa mga tao. Iniisip nila na ang tapang ay makikita lamang sa ring. Masalam ni Pacquiao, lumalabas ang tapang kapag ang karamihan ay tahimik, kapag walang nanonood, kapag ang desisyon ay walang sinuman ang nakikinabang, kundi ang iyong sarili. Doon talaga nabubuhay ang kwentong ito. Si Pacquiao ay hindi lumalaban sa pagbaba. Siya ay nakikipag-usap sa pagkakakilanlan. Ang manlalaban sa kanya ay hindi naglahong ngunit hindi na ito nagmamay-ari sa kanya. Ito ay isang bahagi ng isang mas malaking kabuuan. At ang pagpapasya kung hahayaan ang bahaging iyon na magsalita muli ay nangangailangan ng katapatan na ilang manlalaro na kailanman ay pinahihintulutan ang kanilang mga sarili. Ito ang dahilan kung bakit ang pagbabalik ay parang hindi nalutas. Dahil nga, alam niyang kapag sinabi niyang wala ng kalahating pabalik. At kapag sinabi niyang hindi, magsasara ng tuluyan ang pinto. Itutulak siya ng legacy pressure patungo sa panoorin. Ang personal na katotohanan ay nangangailangan ng pagkakahanay. At ang pagkakahanay ay walang pakialam sa palakpakan. Pinahahalagahan lamang nito ang kapayapaan. Bakit? Mahalaga ang mga plano sa pagbabalik ni Pacquiao. Kahit hindi na siya lumaban muli sa huli, hindi tungkol sa laban ang mga na-update na plano ng pagbabalik ni Manny Pacquiao. Sila ay tungkol sa isang hangganan. Isang linya sa pagitan ng kung sino siya para sa mundo at kung sino siya para sa kanyang sarili. Kaya naman kakaiba ang pakiramdam ng sandaling ito sa bawat balibalitang pagbalik noon. At ang kalinawan ay delikado sa boxing dahil ito ay nag-alis ng ilusyon. Sa loob ng mga dekada, si Pacquiao ay nabuhay ng madalian. Bawat laban ay mahalaga. Ang bawat kampo ay nagdadala ng mga kahihinatnan. Ang bawat desisyon ay ginawa ng may kaligtasan, legacy, at pag-asa na humihinga sa kanyang pinanday siya. Ang buhay na iyon, ngunit nilamon din siya nito. Ngayon, sa unang pagkakataon, isinasaalang. Alang niya ang pagbabalik mula sa posisyon ng pagkumpleto, hindi gutom. Binabago niya ang lahat. Kung lalaban ulit si Pacquiao, hindi ito nagpapatunay na kabilang pa rin siya. Alam na niya ginagawa niya. Ito ay hindi upang patahimikin ang mga kritiko. Ang mga kritiko ay hindi mananatiling tahimik. Ito ay hindi upang mabawi ang isang nakaraang bersyon ng kanyang sarili. Ang bersyon na iyon ay pinarangalan na. Ito ay upang sagutin ang isang huling panloob na tanong, ang disiplina ba ay nararamdaman pa rin ng tapat o ito ay naging pagganap dahil naiintindihan ni Pacquiao ang isang bagay na bihirang kilalanin ng boxing. Kapag naging performance na ang paghahanda, nagiging mapanganibang sport. Kapag ang mga mandirigma ay nagsasanay upang matugunan ang mga inaasahan kaysa sa katotohanan, ang kanilang mga katawan ay nagbabayad ng presyo. Kaya ang percent #30 ang kanyang pag-aatubili ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. Nakita ni Pacquiao kung paano karaniwang nagtatapos ang mga pagbabalik. Hindi sa kaluwalhatian, kundi sa kompromiso. Sa mga sandali kung saan ang isip ay naniniwala ngunit ang katawan ay nag-aalangan. Kung saan inaantala ng karanasan ang hindi may iwasan ngunit hindi ito mapipigilan. Kung saan ang isang dagdag na laban ay nagbabago. Kung paano nakilala ang lahat. Wala siyang interes sa pagtatapos na iyon. Ito ang dahilan kung
Bakit mahalaga ang kanyang mga plano sa pagbabalik kahit na hindi na siya muling tumuntong sa ring? Dahil kinakatawan nila ang isang bihirang bagay sa boxing, ahensya. Ang kakayahang pumili ng wakas sa halip na itulak dito. Karamihan sa mga manlalaban ay hindi nakakakuha ng pagpipiliang iyon. Lumalaban sila hanggang sa pilitin sila ng sport. Nakuha ni Pacquiao ang karapatang lumayo sa kanyang mga tuntunin, at ngayon ay pinatunayan niya na ang paggamit ng karapatan ay iba sa paggamit nito. Ang suspense ay hindi tungkol sa kung sino ang kanyang lalabanan. Ito ay tungkol sa kung papayag siya sa kanyang sarili na huminto nang walang karahasan. At ang tanong na iyon ay mas malalim kaysa sa sinumang kalaban. Kung babalik si Pacquiao, ang mundo ay manonood ng may pananabi. Ngunit kung hindi niya gagawin, isang bagay na kasing lakas ang mangyayari. Muling tinukoy niya kung ano ang hitsura ng lakas para sa mga manlalaban na susunod sa kanya. Ipinakikita niya na ang disiplina ay hindi lamang nangangahulugan ng pagsasanay na mas mahira. Minsan ito ay nangangahulugan huminto na malinis, minsan nangangahulugan ito ng paggalang sa kung ano ang sinasabi sa iyo ng katawan sa halip na kung ano ang hinihingi ng karamihan. Kung minsan, nangangahulugan ito ng pagpili ng kapayapaan kaysa sa paggana. Ang mga update na plano ni Pacquiao ay nagpapakita ng isang lalaking hindi na pag-aari ng sport, ngunit iginagalang pa rin ito. Isang lalaking nakaunawa na ang boxing ay nagbigay sa kanya ng lahat ng makakaya nito, at ang pagkuha ng higit pa ay opsyonal, hindi kinakailangan. Iyon ay isang radikal na mensahe sa isang sport na binuo sa labis. At lumaban man siya muli o hindi, ang mensaheng iyon ay magtatagal. Alam kung kailan sapat na, kung babalik siya, ito ay dahil ang lahat ay nakahanay katawan, isip, layunin.